Medyo magiging gloomy weather, iiral sa halos buong bansa dahil sa umiiral pa rin natin na easterlies. Pero mga kalat-kalat na pag-ulan mas magiging prioridad ang bahagi ng silangan ng Northern Luzon, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Eastern Mindanao area. At scattered convergence na mataan sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero posibleng magiging isang invest na natiling mababa. Solar flare kaninang madaling araw, tumaas sa X-class, pero kalaunan kanina ay dinigrade na lang ito as M category. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, February 23, 2024. Ang oras nating Voice from Umaga ay alas 10:26 na ng umaga. Patuloy pa rin na makakaramas tayo ng medyo humid at maalis ang panahon mga folks na halos gaya kahapon. Medyo masyado lamang na magiging mas gloomy ngayong araw dahil sa mas mataas na kaulapan at mataas na volume na water vapor lalo na sa silangan bahagi ng bansa natin dahil sa patuloy na pag-iral ng ating easterlies. Kaya inaasahan pa rin na magiging partly cloudy ating halos maghapon pero magiging masikat ang tinding sikat ng araw natin at mga ilang mas maalinsangan lalo na sa ilang bahagi ng kanluran ng bansa at dyan sa bahagi rin ng Southern Luzon area. Sa current conditions, overcast po tayo, gloomy, klaro at partly cloudy ngayon. Umiiral dito sa amin sa Caloocan. Napakikita natin sa live CCTV snapshots ang medyo gloomy at maulap. Pero despite yan ay nakakasilip pa rin ang tinding sikat ng araw na magpapahumid at asahan din ang maalinsangang panahon sa atin. Lalo na sa Metro Manila at Central Luzon area. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 6:02 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na temperatura 25.6 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng maalinsangan pero nasa 32.5 degrees Celsius lamang ito. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:52 PM. Ibig sabihin lamang ay bahagyang mababa ang ating heat index kahapon na nasa 39.8 degrees Celsius ang init pandama. However, kung pagtatabihin natin sa heat index ni Pag-asa kahapon ay wala ring nakataas na danger level sa kanilang heat index. Despite na hanggang sa maximum of 38 degrees Celsius ang nakikita lamang natin dito, pero naging good news dahil walang umabot sa danger level. Samantala sa ating P6 Slims in past 24 hours, nangunguna pa rin sa napakamalinsangan ng San Jose sa may bandang Mindoro pa rin na nasa 36.8 degrees Celsius na almost 37 degrees Celsius na naman ang aabutin sa kanila. At binanggit ko na nga po, asahan pa rin na magtutuloy-tuloy yan at magiging tuloy-tuloy ang tagtuyot. Sa pinamababang temperatura naman sa Baguio City ay nasa 15.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila dyan. At sa Inulan naman, ang Surigao pa rin ang inulan na nakaranas sila ng at least 48 mm na total rainfall. Gaya na ating report nung isang araw at makalawa, ay asahan pa rin makakaranas kayo ng mga pag-ulan, kalat-kalat sa pag-ulan yan. Epekto pa rin ng ating makakapal na kaulapan dyan sa silangan bahagi ng Mindanao at dyan sa portions ng Southern Visayas dahil nga po sa patuloy na medyo makapal at mataas ng water vapor portions dahil nga po sa easterlies. Samantala sa space weather status ay kasalukuyang nasa M-class alert po tayo. And so far, nagtapos ito sa maximum of M448. Na supposed to be, nasa X-class flare po yan kaninang madaling araw. Na hindi natin malaman bakit bigla itong dinigrade ng NOAA at na-detect naman natin sa ating monitoring kanina. At kanina ay kaninang 4:46 AM, nag-start maximum ito at 4.8 at nag-end class ito kaninang 5:03 AM. Supposed to be X-class yan dahil kung titingnan natin sa GOES X-ray flux, ayan po nasa upper of 0.063 23 or 23 times 10 to times 10 to negative 10. Yon. Times power to the negative 10 po yan. Ayan yung maximum niya. So umabot po ng X-class po yan. Ayan 10 to 17 times 10 to negative 10. So yun po yun. At kung titingnan natin sa kanyang
lower or tawag dito, yung watts per M2 niya ay nasa around 6 to 693 E-8. So, ibig sabihin yung starting niya at nag-point sa to 0.17 o 17 times negative to 10 watts per M2, ibig sabihin ay napakataas po niyan at umabot nga po sa X-class flare. So, nagtataka ako bakit bigla itong dinegrade ni NOAA. Samantalang sa X-ray flux, nakita po natin na tumaas po talaga yung pinaka wattage ng aparato mula sa satellite ng GOES. At kitang-kita naman natin, ayun, nasa 62 o 63, 17, 10 to 17, ganyan, naglalaro. O, lagpas po yan nasa X-class po yan So, nagtataka ako, bigla nilang dinegrade ito into M4.8 at in-end class nila at M2.2. So, yun ang siguro kailangan maipaliwanag yan ng GOES at ng NOAA. Bakit bigla nilang tinanggal o dinegrade into M category flare? Supposed to be X-class kaninang umaga. At naipost ko pa nga yan sa aking Facebook page. Samantala ay wala naman tayong nakitang anomaly. Nagkaroon ng bahagyang bouncing doon sa ating magnetosphere. So, ibig sabihin, medyo nagkaroon tayo ng ionospheric TEC range kahit bahagya at wala namang nagkaroon ng auroral activity dahil nga po, gaya ng aking report kahapon, ay hindi pa naman totally nakatapat ito sa Earth at hindi nagkaroon ng direct propagation sa Earth. However, sa ating nowcast forecast index ng ating ginagamit, makikita natin magsisimula ang possible geomagnetic storm by February 25, 2024. So, maaaring umabot sa KP4 index or mas humigit pa na umabot ng 4.67 o mas higit pa ang posibleng abutin nito. Well, ibig sabihin lamang yan, ang solar wind, kung titingnan natin by February 25, ay medyo may pahaging natatama yung solar flare at yung solar wind. Ayan po, kitang-kita. So, naglalaro sa at least, kung pagbabasehan natin ang stereo A or dito sa position ng radial velocity sa Earth, by kilometer a second ng solar wind ay posibleng umabot ito ng hanggang halos 400, mahigit yung kilometer a second yung bilis ng solar wind niya natatama sa Earth. So, between February 25 to 26, 2024 po yan. So, posible pa itong magbago mga folks. Ito lamang yung initial forecast na nag-feed sa atin, yung radial velocity or solar wind speed na expected na mag-a-arrive na aabot ng mahigit 400 km a second. Since updated na ating solar wind, so mas real time na po natin nababantayan yung solar wind. At kasalukuyan namang nasa normal level naman yung solar wind speed. Dito sa baba makikita ninyo yung latest wind speed. Ayan, so far 353.9 km a second at pwede nyo malaman kung ilang kilometro kada oras yan. Siyempre, hindi naman normal ang lakas ng solar wind sa outer space. At makita natin mahigit sa 1.2 million km per hour po ang bilis niyan. So, ganyan po kabilis yung ating yung solar wind na inirelease mula sa CME ni Haring Araw. Well, walang sinong tao na kayang habulin ng ganito kabilis na solar wind. Kaya imaginein mo kung nasa space ka at tamaan ka na ganyan kabilis na solar wind. So, alam nyo na po ang mangyayari. Ganun po kadelikado ang ma-expose sa solar wind at coronal mass ejection ng Haring Araw. So, balik tayo sa ating report. Sa outside humidity natin ay mukhang magda-dryer na naman ang ating outside humidity at 64% at bumababa ng 1% since last hour. Nanatiling mataas ang ating barometric pressure at 1,015 hectopascals and steady ito since last hour. So, hindi pa totally natatapos ang ating amihan season. Pero gaya na ating sinasabi, malapit na po itong matapos dahil nagsisimula na pong mag-transitionize. At gaya ng aking report kahapon, inaasahang sa this coming weekend ay magsisimula na po ang transition ng amihan to dry season. So, be ready niya yan mga folks. Sa ating high tide and low tide status ay manatiling bababa pa rin ang level ng ating karagatan sa Manila Bay. So, mamayang gabi pa po ito magma-maximum high tide. So, medyo layo-layo po muna tayo dyan sa may West Philippine Sea kung maaari.
Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:16 a.m. at inasan lulubog ito mamayang 6:02 p.m. At ang almost magpo-full moon na po at 98% illuminated. Probably bukas na po ito magsisimulang mag-full moon. Sa ngayon, nasa waxing gibbous at 98% illuminated. Sisikat ito mamayang hapon at 5:05 p.m. At kinabukasan na ng madaling araw ito sisikat, lulubog rather, at 6:02 a.m. na po. So, bukas pa po talaga siya, magpo-full moon. So, yan ay mangyayari, yan na po ang magiging huling full moon by amihan season. So, yan ay huling full moon ng ating buwan sa amihan season. At ipapost din natin yan bukas at kukunan natin siya ng magandang shots para sa huling full moon niya sa amihan season ngayong buwan. At sa ating local weather outlook for this coming weekend, ngayong Friday and Saturday, magiging partly cloudy po ang maghapon natin. By 3% down at chance na pag-ulan, typically light rain showers lamang ito dito sa Metro Manila. Pero mas maghapon ay magiging partly cloudy at magiging maaraw po at medyo humid. Sa bukas naman ng Sabado, ganun din, stationary, pero nasa 10 to 13% down na chance na uulanin sa Metro Manila. Highest and lowest temperature expected ay naglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 25 degrees Celsius. Samantala, sa ulat lindol muna tayo, makikita natin yung latest report natin ay nagkaroon tayo ng at least isa na magnitude 4 pataas. Ito ay nasa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. At bahagyang na-detect yan ng aking seismometer kaninang 5 o'clock AM. Ayan, mahina naman siya. Pero nasa magnitude 4.1 yan according sa data feed ni PBOX. At na-detect din yan sa mga international seismic network na ating ginagamit din. Yan, yung real-time seismic network. At makikita natin na meron ding record yan sa may bahagi nga po ng Mindoro. At kung sisilipin natin, ay according dito ay magnitude 4.9 ang naka-indicate dito. Yan. Kung sisilipin natin ng mas malapitan, nasa vicinity ito ng De La Paz sa West proper, ng bahagi ng area ng Ilihan, bandang Batangas ito mga folks. Pero kung sisilipin naman natin sa data feed ni PBOX, ay nasa northwest ito ng Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. So, nasa karagatan ito ng Abra de Ilog. Ayan, oh. So, medyo malayo. Sa international, dito po siya naka-pinpoint sa may bandang Batangas. Yan. Sa may Ilihan. Yan. Yan yung pinaka-epicenter sa De La Paz. Pero sa data feed ni PBOX, ay nasa northwest ito ng Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. So, nasa karagatan ito, kung pagbabasahin natin ng mas malapitan pa, bandang Abra de Ilog nga talaga siya. Ayan o. Yung epicenter niya. Magnitude 4.1 po yan at depth epicenter depth of 115 km ang lalim. Naganap ito eksakto alas 5 ng madaling araw at na-detect yan ng aking seismograph. Ngayon, kung sisilipin naman natin ang historical earthquake natin, para sa ngayong araw habang ako'y nagre-report for the month of February. Since malapit na naman magtapos ang buong month of February, makikita natin ay nakapagtala na tayo ng total of 816 earthquakes. Mula magnitude 2.0 yan, pataas ha. At 756 dito ay magnitude 2.0 pataas. 51 naman dito ay magnitude 4.0 pataas. At nanatiling siyam pa rin, according sa data feed ni PBOX, ang total ng magnitude 5.0 pataas. Wala naman itong nadagdagan so far. Pero nasa 816 na po ang total na earthquakes natin. Mukhang lumalabas kakaunti ang ating total earthquakes ngayong month of February. So, medyo kalmado ang galaw ng ating mga tectonic plates so far dito sa bansa. However, hindi pa rin natin pwedeng ipagsawalang bahala yan dahil lalo na ng mga taga-Surigao del Sur ay nanatiling mas mayanig dyan sa kanila. At gaya nating inasahan, yumanig nga po kahapon dyan sa may bahaging Surigao del Sur na naman. Dyan sa may malapit, sa may bandang, kung di ako nagkakamali, Tandag. Niyanig na naman ng magnitude 4.1 sa may bahagi ng Tandag. Ayan, Surigao
del Sur. So, ingat na lamang mga folks, despite na medyo kakaunti o hindi masyado marami ang ating mga pagyanig mula magnitude 2.0 pataas. Diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang very saturated na mga kaulapan sa northeastern Luzon, Visayas, east portion sa Visayas at Mindanao. So asahan natin na medyo partly to mostly cloudy po ang iira sa mga lugar na yan na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Typically isolated light to moderate showers lang naman dahil kung sisilipin natin sa heavy rain potential, wala naman tayong nakikitaan na aabot sa heavy rain showers ang uulanin sa iba't ibang bahagi ng bansa. So typically mga light to moderate showers lamang ang typical na iiral, lalo na dyan sa may bahagi ng Isabela, Cagayan Valley at pababa ng Baler Aurora and the rest of Quezon Province sa may silangan pa rin ng Luzon at ilang bahagi ng Camarines Norte at bandang Iriga area sa may bandang Bicol region. Sa may Eastern Visayas naman, bandang Borongan Eastern Samar at ilang portions ng Northern Samar magkakaroon ng ilang party mostly cloudy. Pero mangunguna pa rin ang humid at maalinsangang panahon halos buong maghapon kaya magdala po kayo ng pananggalang. Hindi lang sa potential na mga isolated rain showers, kundi sa tinding sikat ng araw dahil asahan na mas mainit po ang temperatura. And the rest naman ng buong central at west at eastern portion ng Visayas, kung sisilipin natin sa Himawari 8, ay makikita natin manipis lamang ang mga kaulapan. So typically magiging mas maalisangan at maaraw po ang ating maghapon. Magkaroon man ng ilang kalat-kalat na ulan, typically sa hapon yan, lalo na sa may central ng Visayas, sa may Cebu, Bohol at bandang southern portions ng Negros region. Siyempre, kasama na rin ang bahagi ng Leyte. Typically, mga ilang light rain showers lamang ang dadalasin na magkakaroon ng mga isolated rain showers. Expected mataas pa rin ang heat index at maalinsangan po ang panahon despite ng mga ilang partly cloudy ang iiral. Pagdating naman sa bahagi ng Mindanao, lalo na ng mga taga-Surigao del Norte, Surigao del Sur and the rest ng Caraga area and the rest ng Davao region, lalo na sa Davao de Oro, ay magiging mas maulap po ang areas dyan at asahan din ng mga isolated rain showers na may mga ilang pagkilat at pagkulog lalo na po sa hapon at sa gabi. So magdala po ng pananggalang po sa ulan mga folks despite na mga typically light to moderate showers lamang ang iiral and the rest ng northern Mindanao at dyan sa bahaging papasok ng Iligan hanggang dyan sa may bahagi nga po ng Zamboanga del Norte. Pero sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur magiging partly cloudy lamang at mas maalinsangan po ang temperatura. So wag pong masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, kabilang nasa area ng Barm, pababa na yan ng Cotabato at Sorsogon area. Sa halos buong Sorsogon area, kabilang na ang General Santos at Sarangani. Magkaroon man ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, mas madalas mararamdaman nyo yan sa hapon o sa gabi. Pero pagdating sa buong kanluran ng bansa, mula sa Ilocos Norte pababa na yan, mananatili pa rin ang mataas natin na drought kasama na ang bahagi ng Mimaropa sa kanluran nito, west portions ng Visayas sa may Panay Island at Negros region, at sa west portions ng Zamboanga Peninsula, lalo na ng mga taga Zamboanga del Norte and Sur. So expected na mas matuyo pa rin na dry air ang inyong lugar dyan at asahan po ang mataas na dry spell. Samantala mula sa ating global spectral model, medyo nakikitaan pa rin ng forecast na magkakaroon pa rin ng huling bugso ng amihan pero expected manipis na lamang to o northeasterlies. Mangunguna pa rin ang ating easterlies pa rin sa bansa so halos hindi na natin ito masyado mararamdaman. At makikita natin sa ating forecast mula sa Japan Meteorological Agency data feed, patuloy pa rin na may mga ilang northeasterlies na umiiral pero manipis na lamang ito. At makikita natin na ilang portions ng mainit na easterlies medyo nag-e-enhance na po sa may silangang bahagi ng ating bansa. So take note yan mga folks. Magkaroon man ng mga ilang typically na changes ng medyo low pressure area dito, bumababa ng at least hanggang 109, 1,008 hectopascals. Yan yung posibleng binabantay natin na convergence. Pero very shallow ito at mababa pa sa ngayon ang posibleng maging isang invest sa ngayon. Pero dahil medyo nagka-cluster po ito at nagkakaroon ng slight na shallow circulation, ayan ang wind speed niya at least mga 22 to 33 kilometers an hour po. Pero very shallow po siya. So sa mga taga Guam, malamang makakaranas sila ng mga ilang moderate and some heavy rain showers dyan. Pero potentially magiging isang ganap na low pressure area sa ngayon, hindi pa natin na i-consider yan at nanatili lamang itong isang trough lamang
na magpapulan sa mga isla nito ng Marshall Islands at Caroline Islands. At typically, ang Northern Mariana Islands at Guam ang mas makakaranas ng mga ilang trough rain showers. Yung potential na lalapit sa Pilipinas ay nanatiling mababa sa ngayon ang magiging epekto niyan sa bansa. Dahil umiiral din ang kontrahangin nito o yung divergence area na mas malakas po ang circulation. So, maaaring magdi-dissipate din yan pag ito ay nakatawid ng Guam at maaaring lumapit sa may border ng ating PAR. Dahil nga po sa mas mainit na hangin dito na naglalapit naman sa ating bansa na magdudulot naman ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan, dulot lamang ng easterlies. Wala tayong masyado nakikita na mataas na vorticity. Typically, mga water vapor lamang yan na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan most of eastern part ng ating bansa. O, kamusta ulit natin ang ating water level sa ating mga dams at silipin natin mula kay Angat Dam ay so far, bumaba na nga po sa 206.87 meters po mula kahapon na 207.11 meters. So patuloy pong bumababa at malaki-laki po ang nakakaltas nito sa loob ng 24 oras na 0.24 meters po. So medyo warning na po yan napakalayo na po yan mula sa normal natin na level na 212 meters. Sa Iputan naman ay mas bumaba ng bahagyari lalo na mula kahapon sa 99.75 meters, ngayon ay nasa 99.72 meters na lamang po. Bagamat napakamalit lamang ang porsyento o level ng tubig na nababawas kay Ipudam, ay medyo kaya-kaya na rin po. Pero wag nating isabawang ang bahala po dahil mababa na rin maituturing yan. At sa bahagi naman ng Pantabangan Dam, nako po, mas bumaba pa lalo. Mula sa 187.85, ngayon nasa 187.57 meters na lamang po. So, 0.28 meters po ang nakain nito sa loob ng 24 oras. Tipid-tipid po mga folks dahil medyo warning na po yan sa atin. Pero pagdating sa Magat Dam, gaya ng ating ini-expect, nasa 176.80 meters na lamang po ito mula kahapon na nasa 177.09 na ibinawas na 0.29 meters po sa loob ng 24 oras. Sobrang baba na po nito mula sa normal deviation na 193 meters. Panigurado, magsasalita na po yung ating hydrological center na medyo namimiligro na po ang level ng Magat Dam natin. So take note yan at abang-abangan ninyo at i-report din at lalabas yan sa ating mga media. At lalo na kapag may isa rito na tagapag-asa na sumusubaybay po sa inyong lingkod. So, i-report din nila yan. Antay-antay na lamang kayo, mga folks. At least, nangunguna tayo na nagbibigay ng paalaala sa ating mga kababayan sa patuloy na pagbaba ng ating water dams at expected na lalong pagtaas ng serbisyo ng tubig. So, at least, kung magre-reklamo tayo, maaaring isanggunin natin yan sa ating mga gobyerno dahil mukhang wala silang nagiging action sa ngayon dito sa pagbaba ng ating mga dams, mga folks. And so far, dahil sa mga ilang pag-ulan sa may bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin nakataas daw o nagkaroon ng pagtaas sa General Flood Advisory Warnings mula sa data feed ni Pag-asa, ang buong bahagi ng Caraga area, Agusan del Norte man niya o Mapa-Agusan del Sur, buong bahagi ng Davao Region, kabilang na ang Davao Occidental, sa bahagi naman ng Northern Mindanao, dyan sa kasama na ang Cagayan de Oro City at buong Northern Mindanao area hanggang Iligan at dyan sa may parting Dipolog area. Ingat na lamang sa potential na pagbaha mga folks at huwag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa. Expected hanggang this weekend ay patuloy kayong uulanin dyan just in case dahil mataas po ang saturation ng water vapor dahil nga po sa easterlies. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng weekend, February 23, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend ngayong February 23, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pa mga ibang detalye, lalo na sa mga hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report at makikita naman ninyo lahat ng detalye mula sa ating ulat o lagay ng panahon sa Pilipinas maging sa bahagi ng ating lugar sa Caloocan mula sa aking weather station. Hindi lamang sa lagay ng panahon sa loob ng ating Earth, maging sa labas ng ating Earth din, lalo na sa ating space weather status na medyo nagkakaroon din ng sama ng panahon sa labas ng ating planeta. At pakikita nyo rin din yan ng mga data feeds bukod sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.